Sa isang mundong binuo sa konsepto ng dalawa, lalaki at babae, nasaan ang espasyo sa mga hindi kasya sa alinman? Sa Pilipinas, kung saan makulay ang kultura pero madalas may hangganan ng pagtanggap, mahalagang marinig ang mga kwento ng mga taong nilalampasan ang mga luma at makitid na definisyon. Ito ay isang paglalakbay hindi lang para sa kanila, kundi para sa ating lahat. Patungo sa mas malawak na pang-uunawa, respeto at pagkakapantay-pantay. Ito ang kwento ng mga Pilipinong transgender, mga totoong tao na may totoong damdamin. Matagal nang may transgender, pero sa Pilipinas, hirap pa ring tanggapin at maging totoo sa sarili. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. I am Charles Dinoyan and I am a part of LGBTQ community and I am a gay. Okay, nice meeting you, Charles. Kumusta man ka karon? Okay lang. Okay na ako yung mga pangutana sa imo, no? Okay ra ba? Oo. Sige, ako ang first question is, ano ang mga karaniwang hamon na kinakaharap mo bilang isang trans person sa pang-araw-araw na buhay? Ang mga hinaharap ko bilang isang trans person sa araw-araw na pamumuhay, for example, sa public toilet or comfort room is kanang maglibog ko kung asa ko mosulod ba sa palalaki ba or sa pangbabae. Okay, sige. May pagkakataon ba na naranasan mong ma-misgender o hindi igalang ang iyong identity at paano mo ito hinarap? Kanang sa tawagon ko og kuya og sir nya kanang tawag kag kuya nya naka-crop top ka. Kadapit? Room 104. Okay, sige. Asa man? Ay, kuya, excuse me, kuya. Asa dapit ang room 104, kuya? Ha? Kuya, kita kani. Crop top ko tapos tawagon ko yung kuya. So, maka-feel ko awkward. Tapos, diyon sa mapunto nimo siya pag atubang na ingato na situation. Kuan, mukatawan lang og pasagdaan na lang sila. Karon man sa may kasulti nimo sa mga tao na parihan nimo. Ako lang kasulti is kana ipakita lang gyud nga unsa ka kung kuan kay dili man gyud mali nga ipakita nimo kung unsa gyud ka. Kung unsa ka ikaw na gyud na. Wala na slay mabuhat kay ikaw naman gyud. Mara to siya, salamat. Ano si pangalan nimo? Ako si Koan Rosemary Fernandez. I am 18 years old and I'm a member of LGBTQ+ community and I am a bisexual. Okay, thank you. Ano nga ba ang mga karaniwang hamon na kinakaharap mo bilang isang trans person sa pang-araw-araw na buhay like sa schoolwork, pamilya, or even public spaces? So, first sa school is kanang, di ba naman yung mga teachers na kanang homophobic sila yan? Yeah. So, kanang makabalo sila nga kanang kabalik, kanang bahay po ako gusto. So, kanang murag ang ilang treats sa ako, bakay kanang murag lahi na kanang para sa ila kay kanang lahi lagi ay kan lagi asagad. So kanang murag unfair ilang treatment sa ako ya, pero kanang na-experience na ako siya through ni siya sa life test. Pero kanang ginabaliwala lang nako, so kanang nag-efforts lang gihapon ko. Tapos sa akong family, walay problem sa akong family kay kuan na dawat man ko nila and especially sa akong mga friends. So kanang nga mga kuan, mga kanang naagian nimo is kanang na-accept pud to nimo nga mga kuan nila criticism sa imo ha? Okay lang ya kay kuan man na survive naman gyapon ako. Tapos kuan kanang para sa ako kanang okay man gyapon nilang na feel kay kuan kanang mao man ilang kanang gituuhan, so okay ra para sa ako. So as long as tanggap di mo imong kagalingon ug tanggap ka sa pamilya. Family and friends. Mo na siya pinaka-importante, ma'am. Ma'am, may pagkakataon ba na naranasan mong ma-misgender o hindi galang ang iyong identity? Paano ba ito hinaharap? Yes, daghanay na times na na-misgender ko, especially kay kuan kanang fem ko kayo maglihok or kanang babae kayo maglihok. Yeah. Tapos na po yung mga time na kanang kuan, para itong giingon ako na kanang di paggalang yung mga teachers na kuan, homophobic. So, kana ng mga times, ginahandle lang na ako sila kanang maghilom lang ko, so kanang go with the flow lang, i-respect na ako ang ilang opinion, kay kuan, ilaban sa ng perspective. So, as long as kanang gidawat ko sa akong family and friends, so okay ra sa ako ilang pananaw sa ako. Okay, thank you.
So, next question, sir. Nakaka-question sa iya. Ano ang pinakamali o stereotype na gusto mong itama tungkol sa trans people? Yung mga stereotypes kagaya ng kuan, kana mag-ingon sila nga dapat ang mga babae is manuot og kanang pambabae na sinina. So ako personally mas prefer na ako ang mga sinina na panlalaki kanang oversized because insecure ako sa aking body. So kanang dapat kanang ilan na lang dawato na kanang pwede pod ang babae mosuot og panlalaki na sinina as long as comfortable sila sa ilang suot. Anong mensahe ang gusto mong iparating sa mga taong kagaya mo, lalo na sa mga takot pa ring magpakatotoo? So, ang akong number 1 lang yun na maingon is, be yourself. Dapat, dili ka mahadlok i-express imong kaugalingon, kay mauman na ang tinuod na ikaw. So, sa kanang mga nahadlok yapo na kanang iingon kung unsa sila, dapat iingon na nila kay unsa may mawala. So, you only live once, so dapat i-express nimo imong kaugalingon and live to the fullest. Thank you so much. Thank you. Minsan, ang pinaka-ordinaryong gawain, pagpasok sa paaralan, paghahanap ng trabaho o simpleng pagtawag sir o ma'am, nagiging pakikibaka. Sa ilalim ng patriarkiya at sistemativity, ang mga trans at non-binary ay madalas naiiba ang pagtrato, minsan inaapi o pinapahiya. Pero may liwanag din. May mga taong handang makinig, handang tumayo kasama nila. Sa bawat kwento ng takot, may kwento rin ng tapang. Ang tunay na pagkakapantay-pantay ay hindi lang tungkol sa babae at lalaki. Ito'y tungkol sa pagiging totoo, malaya at may dangal.